When everything seems right, ay ginulat na naman ni Kai Sotto si Coach Chat Reyes nang hindi pa rin ito sumama sa mga practices kahit na tiningnan na ng Gilas doctor ang kanyang likod. At wala naman silang nakitang functional or structural problem. It's a big puzzle. It's a really big question for us now. I think Kai has some issues with his lower back, said Coach Chat Reyes. Malaking problema ito para sa Gilas dahil akala natin ay ready to go na si Kai Sotto at makasama na sa mga practices ng Gilas, but as it turned out ay isang malaking puzzle pa rin para kay Coach Chat Reyes kung kailan siya magsisimula mag-training. Pero the good thing ay kasama na si Kai Sotto sa kanilang mga photo opportunity at nag-attend na ito yesterday. Anyway, ang dami pa rin namang mga players na injured pa sa team at wala pa rin naman si Jordan Clarkson. Kaya no problem kung hindi pa sasama si Kai Sotto sa practice dahil hindi naman siya ang nag-iisang injured. Ang pinaka-importante ngayon kay Kai Sotto ay pahinga. Kahit walang nakita ang doktor na structural problem, ay mas maiging magpahinga muna si Kai Sotto as not to repeat kung ano ang nangyari sa NBA Summer League sa game against the Boston Celtics na hindi na siya halos makakilos and he looked so tired. Aside sa kanyang likod, ay mukhang burnout na si Kai Sotto sa walang humpay na training. Kaya para sa kanya at ng kanyang mga handlers, nakikita siguro nila na mas makabubuti kay Kai Sotto na magpahinga muna and let his body recover fully. Upang pagdating sa FIBA World Cup ay 100% na si Kai Sotto at ready na naman siya upang makipagsabayan sa mga nagagalingang players na makakatapat niya. Sa ngayon ay isa lang ang hinihintay ni Kai Sotto at ito ang resulta ng MRI. At kapag cleared na si Kai Sotto, ay siguro ito na ang magiging hudyat sa kanyang muling pagsabak sa mga malakasang trainings. Welcome to Express Info. Once we reach 200K subscribers, we will be having an incredible giveaway. One lucky winner will score the ultimate prize, the Rise Nitro basketball shoes, promoted by Kai Sotto himself, the latest Puma ambassador. Subscribe, share, and comment anything positive about Kai Sotto for your chance to win these exclusive kicks. Get ready to rise above the competition. Good luck, and stay tuned for more exciting content. Samantala, maghahandog ng kanilang husay at talento sina Karl Anthony Towns, Al Horford at Chris Duarte sa player pool ng Dominican Republic para sa FIBA Basketball World Cup na gaganapin dito sa Pilipinas sa susunod na buwan. Bubuksan ng mga Dominican ang kanilang kampanya sa FIBA Basketball World Cup laban ng Pilipinas sa August 25. At sa pagbubuo ng kanilang extended roster, masisiguro ng Dominican Republic na may malalim at maasang pool of players na magdadala ng lakas at galing sa laban. Tanging ang pinakamagagaling at kilalang mga players ang kanilang pinili upang mamuno sa kanilang 29-man roster na pagpipilian na magiging mahalagang bahagi ng kupunan na maghaharap sa Group A sa pangunguna ng Gilas Pilipinas. Dala ang kanilang NBA experience, hindi mapipigilan ang pag-angat ng Dominican Republic sa larangan ng basketball. Inaasahang magbibigay sila ng malakas na pagsubok at kompetisyon para sa ibang mga kupunan mula sa iba't ibang panig ng mundo. At ang pagsasama ni Towns, Horford at Duarte sa player pool ng Dominican Republic ay mas lalo pang tumitibay ang pangarap at pag-asang makuha nila ang korona sa FIBA Basketball World Cup at magkaroon ng makasaysayang tagumpay. Masusubukan ang kanilang kakayahan sa matinding pagsubok. At narito ang kanilang extended roster: Andres Felix, Galvez Solano, Jean Montero,
Richard Bautista, Victor Liz, Rigoberto Mendoza, LJ Figueroa, Lester Quinones, Juan Suero, Gerardo Suero, Luis Montero, Justin Minaya, Jason Perez, Angel Delgado, Eloy Vargas, Jonathan Araujo, Juan Guerrero, Antonio Pena, Luis Santos, Joel Soriano, Yaxin Lenderberg, Eddie Polanco, Anuri Castillo, Miguel Vicent, Brandon Francis, and Sergio Rojas. Opisyal nang kasama si Carl Anthony Towns sa player pool matapos na maipahayag niya ang kanyang pagnanais na maglaro para sa Dominican Republic ilang buwan na ang nakalipas. At hindi ito ang unang pagkakataon na maglalaro si Towns para sa kanilang koponan, dahil naglaro na siya sa Dominican Republic noong 2013 FIBA America. Kasama rin sa player pool si Al Horford, pero ang 37-year-old na Boston Celtics player ay huling naglaro para sa national team noong 2012 sa FIBA Olympic Qualifying Tournament. At si Chris Duarte ang pinakabagong naglaro para sa Dominican Republic ng isa sa mga windows ng America's qualifiers. Ang pagkakasama ni Towns, Horford at Duarte sa player pool ay nagpapakita ng kanilang dedikasyon at pagnanais na makapagbigay ng karangalan at tagumpay para sa kanilang bansa sa prestigious tournament ito. Sa kanilang mga karanasan at talento, siguradong magiging malakas at competitive ang Dominican Republic sa FIBA Basketball World Cup. At ipinapakita nila ang kanilang pagmamahal sa basketball at pagkakaisa bilang isang bansa sa paghahangad na makuha ang tagumpay sa larangan ng international basketball. That's it for now, guys. Pero bago kami magtatapos, ay huwag kalimutan na huwag magpahuli sa mga pinakabago mga kwento at balita ng kasiyahan at tagumpay. Bahala na ang mga marites dyan. Basta kami ay handang maghatid ng tunay na inspirasyon sa mundo ng sport.